Biyernes noong nakaraang linggo, nang idulog ng 20 anyos na si John Michael Yasol sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ang kanyang mabigat na problema. Magandang hapon sa iyo, John at Sugar. Magandang hapon din po, sir. Mari mo bang ikwento kung paano ka napapayag ni Jun Siguenza na magamit ang pangalan mo para kumuha ng motorsiklo? Ganito kasi yun, sir. Sa pag-uusap namin, maghihingi ng tulong sa akin para makakuha sa motor trade. Ang sabi ko naman sa kanya, tanungin niya muna yung motor trade kung pwede ba ang pangalan ko para sigurado ko man, sir, na di madadamay ang pangalan ko. Sabi niya sa akin, okay man daw. Paano kanya napamayag? Kinausap niya lang ako, sir. Gusto niya daw talaga magkamotor. Di niya man daw papabayaan ng motor. Siya na daw ang bahala. Nag-anim na buwan siya dito sa Legazpi. Ipapalipat niya lang daw sa pangalan niya. Kailan pala nagsimula at hanggang kailan matatapos yung pagbabayad ng motor? 3 years pa yun, sir. Puro lang partial. Sabi sa amin ng Bank of Makati, pinag-isa na lang yun. Di isang buwan na yun, na dalawa. Bali September lang yun. Ngayon, sa mo ng motor trade, yung sa October tsaka November plus yung December ngayon. So, paano niya talaga babayaran? Direkta sa motor trade o sa'yo? Sa direkta po sa motor trade, sir. Dahil daw sa labis na pagtitiwala sa kanyang kaibigan na si Jun Siguenza, ay napapayag siya na ipagamit ang kanyang pangalan para makakuha ito ng second-hand na motorsiklo. Alam mo, sinisingil kayo ng motor trade. Magbabayad ba kayo? Hindi Kasi po. Hindi talaga. Kasi yung sweldo ng asawa ko sapat lang sa pang-araw-araw namin. Kinsinas ang sweldo niya. May anak kami, mag-aral next year. Tapos may nahulugan pa kaming motor na tuwan. Hindi na sapat. Ang sweldo ng asawa ko nasa 3,000 lagpas lang. Kaya sapat lang sa amin. Ayun. Ilang beses din naming tinawagan si Jun Siguenza, pero bigo ang aming team na makuha ang kanyang panig. Tinawagan din namin ang dating pinapasukan. Manager, kilala niyo po ba itong si Jun Siguenza? Pagdating dito naman din po, pasaway kasi minsan sa trabaho, palanhado ang gawa niya. Tapos yun, magpapaalam na mag-day off siya, tapos kinaumagahan, hindi naman po papasok. So, palaging absent po, sir. Ngayon, pag kasi nangalan din ng bata na yun. Para ora mismong maaksyonan ang problema ni John Michael, ay inilapit na ng ating programa ang kanyang problema sa Philippine National Police. Magandang hapon po, Police Executive Master Sergeant Pataksil. Good afternoon po, Ma'am, at saka sa mga nanonood at nakikinig po Opo. ng programa, Ma'am. Sa ganito pong sitwasyon, Master Sergeant, na itinakbo na nung gumagamit ng motor, yung motorsiklo, yung unit, pero ang problema, yung ginamit na pangalan, siya na ngayon ang sinisingil. Ano pong mangyayari dito? Opo, ang mangyayari po niyan, i-appreciate natin yung incident, then titingnan po natin kung saan na elemento ng kaso papasok po para po mapailan natin. Kung sabi ko nga po, sir, sa una po, kung nandun po yung owner's consent, di ba, sa unang-una po, baka po pumayag din na gamitin yon, siya ang magbabayad, although kung ano man po yung napag-usapan, yung consent po nandun. Pwede po yan, kung titingnan po natin, pwede po yan, i-charge natin po, yung kumuha po ng pagnanakaw, yung sinasabi pong qualified theft. Kung entrusted po, yung vehicle, yung motor vehicle po, dun po sa tao po na tumakbo ng sasakyan. Opo. Sergeant Pataksil, eto naman po, maaari rin po bang masampahan ng kaso si John dahil sa ginawang pagpapagamit ng pangalan? Kung titingnan po natin, may mga abiso yan pag magbabayad ka na, di ba? O baka po may consent din siya doon sa mga ganun po na sitwasyon. Depende po sa mga element po na magiging present po sa pangyayari po sa circumstances po ng incident. Okay po. With that po, Sergeant Pataksil, sasamahan na lang po namin itong si John dyan po sa inyong himpilan para po ay makapagsampa ng formal na reklamo. Maraming salamat po. Pagkatapos ng ating programa, ay agad nating sinamahan si John Michael sa Legazpi PNP.
Agad din nilang itinawag sa Lagunoy Municipal Police Station para ikasa ang isang operasyon para mabawi ang motor ni John Michael. Kinabukasan ay maagang nagtungo ang team ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico papunta sa lugar na sinasabing kinaroroonan ng nagtatagong kaibigan. Pagdating ng ating team sa Lagunoy MPS, ay agad na kaming tumulak kasama si John Michael sa lugar na di umano'y tinutuluyan ni Jun Siguenza. Makalipas lang ang 3 oras ay natunto na rin ng aming team at ng Lagunoy PNP ang lugar kung saan nagtatago si Jun. Pero tanging ang inalang ng kanyang kinakasama ang aming inabutan. Niko is Goa. Hindi ko man ganong kilala lang po. Kasi hindi mo Kabit. masyadong kilala. Ano? Kabit lang. Kabit lang ng anak nyo. Nakausap din namin si Kapitan Gary Pisimo ng Barangay Burabod, Lagunoy para alamin pa ang tunay na pagkatao ni Jun. Yung Jun talaga, hindi ko talaga sa personal nakakilala, ma'am. Yung Jin, talagang kilala ko siya. Kung anong kailangan niyo po, makikoordinate po ako. Dahil nasa barangay ko po siya. Magka-problema si Ito, One, duman, taday man din ikaw ulay. I-present niya lang all documents. Opo, i-present niya lang yung all documents. ka sa likas Opo. Ayo po. Kaya po, pag nahiling duman si nasanglaan, sinasanglaan po, kupaon minas duman si motor. Ayan. May plata na ka sa Igo sir. Ayun po. Tapos Ito po yan. Okay lang, teacher. Opo. Habang kausap ni Sugar ang kinakasama ni June na si Jane, ay sinabi nito na isinanla ng kanyang live-in partner ang motorsiklo sa isang security guard na nagtatrabaho sa isang pawn shop sa Lagang 16,000 pesos. Sa San Jose, sunasanglaan na guard, Kang Palawan. Agad naming pinuntahan ang pinasukang pawn shop ni Ricky. Pero wala ito sa kanyang trabaho, kaya nagdesisyon na lang ang mga operatiba na puntahan na lang si Ricky sa kanyang bahay. Opo, ipapagal. Pagdating namin sa lugar, ay agad kaming nagtungo sa barangay. Ayon kay Kapitan, ay tutulong siya para mabawi ang motorsiklo ni John Michael. Yung motor ka pangalan sa'yo. Ngayon ikaw ang hinahabol ngayon na Wala po siyang knowledge cap doon sa pagsasangla. Meron po talaga siyang right na kunin po yung ano. Kung ano man po yung liabilities nung nagpagsangla, sila na po yung mag-uusap. So pagtawag natin yung ano, Agad kaming sinamahan ni Kapitan sa bahay ni Ricky kung saan naroon ang motorsiklo. Pagdating namin sa bahay ni Ricky, ay nakita na ni John Michael ang kanyang motorsiklo. yun yung sunailing ka sa picture. Kung manarog ka ng wala pa siyang pipe. Badus po kaya yan. Opo. Sabi sa kuya, baka may alam kaya may pagsasanglaan ka motor. Ako, di ko na iniisip kung nakakaabala ba, kung ano. Nakita ko lang talaga niya buntis. Jen, sana tabuson mo man ihong motor mo. Tay bakal ko an ureg. Nahirak sa nasbuyit sa imo, tabados ka, maaki ka dai kang pera. Kaya ho, ngunyan, ano nang ginibo mo? Matapos ang mahabang paliwanagan, ay pumayag na rin si Ricky na ibigay ang motorsiklo kay John Michael. Bahay na magilo kasi. Kita taon na talaga. Okay, sige. Matapos makuha ni John Michael ang kanyang motorsiklo, ay nagtungo na kami sa barangay para magkaroon ng formal na kasulatan si John Michael at Ricky. Sa pulis, papa ko yan.
Pero kung tinignan yung description ng motor, itong papel na itong ginawa natin, magpapatunay ito na yung motor voluntarily turn over na kay Michael, kay John Michael. Barangay certification, this is certified that Mr. Ricky Gobat personally voluntarily turned over to Mr. John Michael Abionyasol 1 unit of Suzuki FU 150 CD3 MC color black bearing plate number 198 POA. This is also further certified that said motorcycle was brought to him by Jane but without the knowledge of the owner, Mr. Yasol. This certification is issued as per request of Mr. Gobat for whatever purpose it may serve. This issued this 3rd day of December 2022. Signed by yours, Punong Barangay Julio B. Chavez, and noted by Ricky Gobat and Mr. Yasol. Okay? Salamat po. Ayan. Pagkatapos mabawi ni John Michael ang kanyang motorsiklo, ay agad na rin niyang itong dinala sa pinakamalapit na kumpanya ng motor na kanyang pinagkuhanan. So ano pakiramdam mo ngayon na naandyan na sa'yo yung motorsiklo? Masyadong gumana mo mga aking pakiramdam at wala na po akong atraso dun sa Legazpi. Maraming salamat po sa Laganoy PNP tsaka sa San Jose PNP sa pagtulong po sa amin at pagsabay sa kung saan kami nakaabot hanggang makuha namin itong motor. Maraming salamat po sa inyong lahat. Saludo po ako sa inyo, sir. Maraming salamat po. Na-coordinate na siya ng Legazpi. So, ipapasok na po natin siya sa branch. Parang tag na siya as repossess po and yung liability niya dun sa bayaran, wala na po yan. Kumbaga, extinguish na po. Ang bilis po ng pagtawag lang po ng Legazpi sa amin na may ganito palang parang napakabilis po ng solusyon. Nagawan agad ng paraan, tas okay na. Nagpapasalamat din kami, ma'am, kasi nakatulong din kayo sa amin kasi na-recover namin yung asset ko na. Mga ka-action, finally, naisurrender na ni John Michael itong motorsiklo na itinakbo ng kanyang kaibigan. Naging matiwasay na po ang aking paghinga dahil maayos na nakabalik sa motor trade. Goa ang aking motor na nakapangalan sa akin. Sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa Ako Bicol, Tabang, ora mismo, kay Congressman Zaldico